Dear Papa Dudut, sabi ng nanay ko kung mangangarap lang din daw ako ay bakit hindi ko pa taasan. Yan ang mga katagang tinanim ko sa isipan ko upang maglakas ng loob na umalis sa probinsyang kinalakhan ko sa Sorsogon. Sumama ako sa malayo naming kamag-anak sa mother side pa Maynila dahil kinuha nila akong kasambahay kapalit ng pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Mahirap lang kasi ang pamilya namin, walang permanenteng trabaho si tatay at taong bahay naman si nanay. Tapos ay 5 pa kaming magkakapatid at pangalawa ko. Kaya nga tinapat na ako ng mga magulang ko na hindi na raw nila ako kayang pag-aralin sa kolehiyo at magtrabaho na lamang ako katulad ng kuya namin. Pero desidido akong makapagtapos. Kaya naman nung nagkaroon ng opportunity na makapag-aral ako, ay hindi ko na yon pinalampas. Pero bago ko umpisahan ang pagkukwento ay pabati muna ng isang magandang katanghalian sa mga kabarangay natin. Ako po si Janina, 26 years old at tubong Sorsogon at kasalukuyang nakatira na ulit dito kasama ang 2 kong anak. Pero noong araw, lumuwas talaga ako ng Pamaynila para mga tulong kapalit ng pagpapaaral sa akin. Mabait naman ang mga kamag-anak namin yon, malayong tiyahin siya ni nanay na walang asawa at anak kaya naging misyon na niya sa buhay ang pag-aralin ang mga pamangkin niya at mga pamangkin sa pinsan. Thankful ako sa lola kong yon dahil binigyan niya ng katuparan ang pangarap kong makapagtapos. Sa pamilya namin ako pa lamang ang gagraduate ng college kaya naman proud na proud sa akin ang mga magulang ko. At hindi ngayon lingid sa kaalaman ng classmate at best friend kong si Leslie Papadudut. Bago graduation natin, Leslie. 1, 2, 5 tulog na lang. Excited na ako. Halata nga, kita ko nga ang ngiti mo. Ang lapad. Siyempre, matagal din nating hinintay itong pagkakataon na to na makagraduate tayo. Akala ko kasi madedelay dahil nag-pandemic pero buti naman hindi. Oo nga pero ang hirap pa rin kasi biglang nag-online class tapos dami pa rin mga restrictions. Pasalamat na lang tayo, unti-unti nang bumabalik sa dati yung lahat. 2021 na! Sigurado ako na mas magiging maluwag na sila sa susunod na taon. Dapat lang kasi paano tayo maghahanap ng trabaho niyan kung magla-lockdown ulit? Oo nga pero wag naman. Kasi kahit nasabihin pwedeng magpasa ng resume online, hindi lahat ng company nag-i-interview via phone. Yun talaga ang worry ko Kahit na nakagraduate na tayo, wala pa rin kasiguruhan yung magiging trabaho natin. Basta ako, may listahan na ng mga kumpanya na gusto kong pasukan. In fact, nagpaasa na nga ako ng resume sa kanila last week lang Talaga? Oo, naisip ko na kahit tumatakbo yung oras, meron na ako nagawa. Buti ka pa. Ako kasi wala pa. Busy pa ako sa ibang bagay. Pero yung totoo, kabado ako sa kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng graduation. Bakit naman? Iba na raw kasi yung labanan sa paghahanap ng trabaho Marami kang kakumpetensya na mas magaling sa'yo. Natatakot ako na mapag-iwanan. Hindi mangyayari yun kasi matalino ka naman. Pareho tayo. Ikaw lang yun, no? Average student lang naman ako. Hindi naman natin maiiwasang matakot pero ang mahalaga, harapin pa rin natin yung takot na yun at labanan. Ano naman kung marami kang kakumpetensya, marami rin namang oportunidad. Dapat handa ka lang sunggaban yung mga yon. Katulad ko, sinunggaban ko yung oportunidad na makapag-aral kahit na malayo ako sa pamilya ko. Oo nga, ang tapang mo nga kasi nakaya mong umalis sa comfort zone mo. Paano mo yun nagawa? Kasi mataas ang pangarap ko sa sarili ko. Gusto kong makagraduate ng college. Hindi naman ako kayang pag-aralin nila nanay at tatay kaya ako na lang gumawa ng paraan. Buti na lang tinulungan ako ng kamag-anak ko. Hindi ka ba nalulungkot kasi malayo ka sa pamilya mo? Nalulungkot pero tiniis ko na lang. Mas focus ako sa goal ko na mag-aral at makagraduate. Kaya nga sisiw na lang tong paghahanap natin ng trabaho sa susunod kasi
Alam ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko hanggat hindi ako nakakapasok sa pangarap kong kumpanya. Sa bagay, sabi mo nga kailangan lang nating harapin yung takot natin. Oo, saka kaya lang naman tayo natatakot kasi bago sa atin yung sitwasyon eh. Ganyan din naman yung naramdaman ko nung unang beses ako nagpunta rito sa Maynila. Probinsyana ako, 'di ba? Oo. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Tapos na-realize ko na kaya lang naman ako natakot kasi bago sa akin yung lugar na titirhan ko. Kapag bago tayo sa isang sitwasyon, normal na matakot tayo kasi hindi natin alam yung gagawin eh. Pero napag-aaralan naman lahat ng bagay. Basta tiyagain lang natin na matuto. Pasasaan din ba't mawawala rin yung takot na yun? Wow, ang galing mo talagang magsalita. Bigla tuloy lumakas ang loob ko. Basta tandaan mo, ano man ang mangyari, magiging maayos din ang lahat. Okay, tatandaan ko yan. Papadudot katulad ko ay mahirap lang din ang buhay ng pamilya nila Leslie. Tapos namatayan pa sila ng nanay kaya tatay na lamang niya ang kumakayod sa kanila. Kaya nga nagkakaintindihan kami ng husto sa pagkakaroon ng mataas na pangarap na umasenso sa buhay pagdating ng panahon. Sa kaso ko papadudot ay isinaayos ko na sa isipan ko ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin pagka-graduate. Kung anong posisyon sa trabaho ang papasukin ko at kung saang kumpanya ako magtatrabaho. Goal-oriented kasi akong tao, organisado rin at disiplinado. Kaya naman kumpiyansa ako sa kakayahan ko na maging madali sa akin ang buhay kapag nakapagtapos na ako. Kaya lang ay hindi pala yon ganon dahil ibang-iba ang realidad. Marami kang kakompetensya at hindi sapat ang talino lamang kung mahina kang dumiskarte. At napatunayan ko yon nang sa may ilang beses din akong na-reject sa mga kumpanyang inaplayan ko. Sa unang pagkakataon ay pinanghinaan ako ng loob na baka sa kangkungan na lamang ako pulutin. Bukod doon ay nahihiya na rin ako sa lola ko na nagpaaral sa akin dahil hindi naman habang buhay ay titira ako sa poder niya. Inaasahan din ako ng pamilya ko sa probinsya na makapagpapadala na ng pera sa kanila kaya naman kailangan ko nang magtrabaho. At habang inaantay ko pa ang tawag sa akin ng mga kumpanyang una kong pinasahan ng aplikasyon, pumasok na lamang muna ako ng ibang trabaho na available ng mga panahong yon. At yon ay ang pagtao sa isang butika na malapit lang sa lugar namin. Natanggap naman ako dahil overqualified ako. Minimum lang din ang sweldo pero pwede nang pagtiyagaan para may panggastos ako sa pag-a-apply sa susunod. Pero 2 linggo pa lamang ako na nag-duty doon nang makilala ko si Boji, ang tinaguriang ihaw-ihaw boy sa lugar na yon, papadudot. Hi Janina, may dala pala akong iyaw-iyaw. Ulamin mo na lang mamayang tanghalian para hindi ka nalalabas. Oh, Ay, salamat! Wow, ang bango naman, tsaka mukhang masarap. syempre, ako nag-ihaw niyan eh. May sauce na rin yan. Isang suka na maanghang at matamis. Di ba gusto mo na pinaghahalo yung sausawan? Oo, pati yun napansin mo rin. Syempre, observant ako eh. Teka, tama ba yung sinabi ko? Observant nga ba yun yung sa Tagalog, mapagmasid? Yung napapansin yung mga bagay-bagay? Oo, tama naman. Buti na lang, tama. Nakakahiya kasi sa'yo kung mali. Grabe ka naman. Ay, teka, magkano pala to? Naku, wag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo. Baka naman malugi na kayo niyan ha. Hindi yan. Malakas naman yung ihawan ng amo ko. Saka binabayaran ko naman yan sa kanya. Bale, kinakaltas na lang sa susunod kong sahod. Nakakaya naman eh. Ilang beses mo na ako nililibre ng ihaw-ihaw. Baka naman wala ka ng sweldohin dahil sa mga kaltas mo. Ayos lang yun. Basta yung mahalaga sa akin. Makita kitang busog at nasasarapan sa mga ihaw-ihaw namin. Kahit na wala na akong sweldohin, walang problema. Ay naku, ako naman yung mamang problema niyan eh. Bakit naman?
Syempre, inuubos mo sa akin yung sweldo mo. Paano na lang kung may importante kang paggagamitan, di wala ka nang nadukot sa oras ng pangangailangan. Ayos nga lang. Kasi nandyan naman mga kamag-anak ko. Pwede akong mangutang sa kanila. Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Mababait naman sila. Ilang beses na nila akong pinautang nung nagipit ako kaya alam ko na maaasahan ko sila. Kaya wag mo nang isipin yun. Basta, tama na yung panlilibre mo sa akin. Kaya ko naman bumili ng ulam eh. Hindi mo na ako kailangang alalahanin kung nakakain ba ako o ano. Kaya ko sarili ko. Kahit na. Gusto ko pa rin para alam ko na nakakakain ka. Pero bakit? Anong bakit? Wag mo sanang mamasamain ha. Nagtataka lang kasi ako bakit ka masyadong concerned sa akin eh. Hindi naman tayo magkaano-ano. Ouch! Sakit mo naman magsalita. Sorry, pero real talk lang. Akala ko pa naman nahalata mo na. Nakahalata ang ano? Na may gusto ako sa'yo. Ha? Gusto kita, Janina. Unang beses pa lang na nag-duty ka sa butika na to. Crush na kita. Kaya nga lagi akong ganadong pumasok sa trabaho at mag-iyaw ng mga barbecue kasi nasisilayan kita dyan sa tapat. Alam na din ng mga kasamahan ko yung pagka-crush ko sa'yo kaya sinabi nilang gumalaw-galaw na raw ako bago pa ako maunahan ng iba. Ganun ba? Oo, kaya ayun. Naisip ko na hatiran ka ng mga iniyaw ko para naman matikman mo. At syempre, para makapagpakilala na rin ako sa'yo. Kasi... Sigurado naman ako na wala ka pang boyfriend. Kasi kung meron, di sana may sumusundo sa'yo tuwing tapos ng duty mo. Pero wala naman ako nakikita kaya tiwala akong single ka pa. Tama ba? Oo, tama naman. Single nga ako. Wala rin akong manliligaw kasi hindi pagbo-boyfriend yung focus ko eh. Ganun ba? Pero masarap din magka-boyfriend. Merong mag-aalaga sa'yo. Makikinig sa mga kwento mo. May kasabay kang kumain. May masasandalan ka pag kailangan mo ng karamay sa tuwing malungkot ka. Hindi ko alam yung sinasabi mo dahil hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Malay mo, ako na yung magiging unang boyfriend mo. Papadudot gwapo si Boji, moreno at matikas ang pangangatawan. Para siyang modelo na hindi na-discover kaya nauwi na lamang sa pag-iihaw ng mga barbecue ang kanyang propesyon. Hindi ko naman sa minamaliit ang trabaho niya dahil marangal yon at masarap naman ang mga paninda nilang barbecue. Pero naikwento ni Boji na mababa lang daw ang kinikita niya doon. Hindi rin naman kasi yon sa kanila at pumasok lang siyang taga-ihaw para magkatrabaho. Kabaliktaran ko si Boji kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan hanggang grade 3 lamang ang inabot niya dahil sa kahirapan kaya mas ginusto na lamang niyang magtrabaho noong araw para makatulong sa pamilya nila. Bagay na labis kong hinangaan sa kanya kaya nakuha niya ang loob ko. Naging malapit kami ni Boji sa isa't isa dahil na rin sa mga ihaw-ihaw na dinadala niya sa butikang pinagtatrabahuhan ko. At kapag natatapos ang duty ko ay niyayaya muna niya akong tumambay sa ihawan nila at pinapakain niya ng libre para raw busog na ako pag uwi sa bahay namin. Pero nahihiya ako kaya binabayaran ko pa rin. Kapag wala siyang masyadong iniihaw, nagkakaroon kami ng tsansa papadudot na makapagkwentuhan tungkol sa buhay at mga sarili namin. Tapos hindi ko na lamang namanayan na nahulog na ako sa kanya. Naging kami ni Boji at pagkalipas ng isang buwan ay nabuntis niya ako, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung kolehiyo ako, ang focus ko lang talaga ay pag-aaral at makapagtapos. Kaya nga iniwasan kong pumasok sa kahit na anong relasyon. Para sa akin ay sagaba-labang yon sa pagtupad ko sa aking mga pangarap. At nung nakapagtapos nga ako ay ganon pa rin ang nasa isipan ko. Maliban na lamang nang dumating sa buhay ko si Boji. Totoo pala ang kasabihan na kahit na anong talino mo, mabobobo ka pagdating sa pag-ibig. Aminado naman kasi ako na nawala ako sa focus ng mga panahong yon dahil nadaig ako ng aking damdamin. Pero napasubo na ako. Lalo na noong nagbunga ang relasyon namin ng boyfriend ko.
Nagdesisyon kaming magsama sa isang bubong ni Boji Papadudut. Itinira niya ako sa maliit na kwarto sa compound kung saan ay puro kamag-anak niya ang kapitbahay. Pero hindi yon sementadong kwarto o maayos na compound dahil nasa squatters area lamang kami. Bali plywood lang ang dingding ng kwartong inuukupan namin na may mataas na kisame. Maliit lang din yon, mainit dahil kulob pero pwede nang pagtiyagaan. Binilhan at pinalagyan ko na lamang ng linoleum ang sahig para naman maging presentable. Nahiya na rin kasi ako sa lola ko na makitira sa bahay nila lalo pat buntis na ako. Tapos na rin naman ang responsibilidad niya sa akin noong graduate ako. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na tumayo sa sarili kong mga paa. At dahil wala namang kaming ipon ni Boji ay kinailangan ko magtrabaho pa rin sa butikang pinapasukan ko hanggang sa kabuwanan ko. Hirap kasi talaga kami sa pera at madalas kaming kapusin. Gusto ko ring bumili ng mga damit at gamit ng magiging anak namin kaya kahit malaki na ang tiyan ko noon at masakit na ang balakang ko ay tinitiis ko na lamang basta sumweldo ako. Dahil nga sa mga nararamdaman kong yon ay madalas na mainit ang ulo ko at lagi ko na lamang pinagbubuntunan ng galit at inis si Boji. Dahilan para mag-away kami, Papadudut. Natin. Anong iniiwan? Nandiyan lang ako kay Mang Domeng. Ang lapit-lapit lang nila sa atin oh. Pwede kitang takbuhin dito pag manganganak ka na. Kahit na. Yung punto rito, imbis na samahan mo ko rito sa bahay, nakuha mo pa talaga mangapit bahay. Ano ba kasing ginagawa mo ron? Wala. Nakikipagkwentuhan lang kina Paring RR. Sinabihan ko rin kasi sila nung isa ko pang tropa, si Macario, na kukunin ko silang ninong ng anak natin. Para sureball na may pakimkim sa baby natin pag nagpabinyag tayo. Ewan ko sa'yo. Tingin mo sa mga ninong at ninang ng anak mo hingian ng pera? Oh, gano'n naman talaga ginagawa ng mga ninong at ninang, di ba? Kaya nga dinidiskartehan ko na sila. Ganda-ganda ng trabaho ni Paring RR sa call center. Si Macario naman sa pabrika, kaya may pera yung mga yun. Pero baka nakakalimutan mong pamilyado rin sila? Ay, bakit ba ang kontrabida mo sa lahat ng mga sinasabi ko? At ako pa talaga yung kontrabida ha? Alam nga naman yung mga kapitbahay natin, tayo lang naman yung magkausap. Alam mo, napapansin ko lagi mo na lang akong inaaway. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kasi nakakainis na eh. Kaya gusto ko laging lumalabas pag day off ko para hindi ko nakikita yung pagmumukha mo. Sa palagay mo gusto ko rin makita yung pagmumukha mo? Kapal mo ah. Kung may choice lang ako, papasok ako ngayon sa trabaho para kahit papaano lumaki-laking suswelduhin ko. Malapit na akong manganak, Boji, pero hindi pa rin sapat yung ipon nating pera. Saan na lang kami pupulutin ng anak mo nito? Bakit ba kasi pinoproblema mo yan? At bakit hindi ko po problemahin? Sige nga. Sinabihan ko na si Ate Joy ko. Papautangin daw niya ako para sa panganak mo. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. O tapos, paano mo babayaran yung utang na yon? Saka ko na po problemahin yun. Hindi ko pa nga hawak yung pera, pinag-iisip mo na ako. Palibasa, masyado kang kampante. Kaya hindi na ako nagtaka na hindi ka nag-ipon itong mga nakaraang buwan eh. Paano ako makakaipon? Maliit nga lang sinasahod ko dun sa iyawan. Para lang yung sa pagkain natin at bills. Minsan kulang pa. Sana man lang kasi naisip mo na maghanap ng ibang trabaho. Yung susweldo ka ng disente lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Bakit pa? Ayos naman na ako sa pag-iihaw ko. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang trabaho. Yan yung ayaw ko sa'yo eh. Kontento ka na dyan sa ginagawa mo kahit wala kang pag-asenso. Ano bang masama doon? Hindi naman ako nagnanakaw. Gusto mo magnakaw ako para umasenso tayo? Hindi ko sinabi na magnakaw ka. Yun na rin yung pinalalabas mo eh. Hirap sa'yo, wala kang kabilib-bilib sa akin at sa trabaho ko. Akala mo ba hindi ko nararamdaman na ikinakaya mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Palibasa, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ako hanggang grade 3 lang. Hindi ko naman iniinsulto yung natapos mo at hindi ko rin kinukumpara ang sarili ko sa'yo. Hindi raw, pero yun ang nararamdaman ko. Problema mo na yun. Anong sinabi mo? Sumusobra ka na! Sige, subukan mo lang nasaktan ako, ipapabarangay talaga kita.
sisiguraduhin ko rin na hindi mo na makikita yung anak mo. Papadudo, totoo nga na unti-unti mong makikilala ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At doon ko nga lubos na nakilala si Boji. Insecure siyang tao at ma-pride. Ayaw niyang tinatapakan ko ang ego niya dahil para sa kanya ay lalaki siya. At siya ang padre di pamilya. Ayaw ko rin namang magmarunong sa harapan niya kahit na ako itong nakapagtapos ng pag-aaral sa amin. Pero para siyang pako na kailangang laging pukpukin para bumaon. Wala siyang sariling pag-iisip at pagkukusa na sumubok ng ibang trabaho nang sa ganon ay lumaki-laki naman ang kanyang sweldo. Katwiran ni Boji, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya baka maliitin siya ng ibang tao. Kaya hanggang pag-iihaw na lamang daw ang kaya niyang gawin. Ang pag-iihaw ng barbecue ang plano niyang gawin hanggang sa pagtanda niya. Pero magkakaanak na kami at kahit na ilang beses kong pinaliwanag sa kanya na mas magiging malaki na ang mga gastusin namin ay hindi niya pa rin yon maintindihan. Lagi niyang sinasabi na kung mangangailangan kami ay nandyan naman ang iba niyang kamag-anak para hingan namin ng tulong at utangan. Doon ako lalong na-frustrate sa kanya at hanggang sa sumapit na ang araw kung kailan manganganak na ako. At abot langit ang konsumisyon na nararamdaman ko kay Boji. Buti na lamang at dumalaw sa tinutuluyan namin si Leslie para kumustahin ako pagkalipas ng 1 linggo. Kumusta ka na ba? Ito, pagod at puyat. Hirap pala ng may baby. Laging alanganin yung tulog ko. Buti pa nga si Boji, kumpleto yung tulog kasi kapag umiiyak yung anak namin, iniiwan niya ako rito sa bahay at doon nakikitulog sa ate niya. Ano? Seryoso ba yun? Oo. At hinahayaan mo lang? Noong una nagagalit ako kasi parang pinababayaan niya lang ako dito mag-alaga sa anak namin. Hindi parang. Kasi pinababayaan ka niya talaga. Nasaan ba naman ang utak ng Boji na yun? Kapapanganak mo pa lang tapos ganyan ka na niya tratuhin? Katwiran niya kasi may trabaho pa siya kinabukasan. Paano na lang daw siya makakapagtrabaho ng maayos kung inaantok siya dahil sa ingay ng iyak ng anak namin. Kaya ayun, hinahayaan ko na lang. Pagod na rin kasi ako magalit sa kanya. Mas galit pa siya sa akin. Kapal naman ang mukha niya. Pwede ba ako magsabi sa'yo? Kasi hindi ko na kaya eh. Sobrang bigat na sa dibdib ko eh. Pakiramdam ko pag hindi ko na ilabas, sasabog na lang ako bigla. Oo naman. Best friend mo ko, diba? Magsabi ka lang sa akin. Pagod na kasi ako. Mahal ko naman yung anak namin ni Boji pero naisip ko, masyado pang maaga para dumating siya sa buhay ko. Ano bang ibig mong sabihin? Sana hindi mo na ako pumayag na mabuntis ni Boji noon. Sana hindi ko na lang siya nakilala o kung sana iniwasan ko na lang siya. Alam mo naman na mataas yung pangarap ko sa buhay, di ba? Oo naman. Pangarap kong magtrabaho, makapag-ipon ng pera at matulungan si nanay sa probinsya. Pero hindi na yun natupad kasi ako mismo kailangan ko ng tulong eh. Sobrang awang-awa ako sa sitwasyon namin ng anak ko nung nanganak ako. Kasi public hospital lang yun, siksikan kami sa ward tapos may kahati pa kami sa higaan. Nakatagilid na nga lang ako, pati yung anak ko para lang magkasya kami. Kaya minsan, mas gusto ko na lang matulog sa upuan kahit na masakit yung buong katawan ko. Tumagal din kami ng 2 gabi doon pero grabe ang hirap namin. Pakiramdam ko doon ako mamamatay kaya sinabi ko kay Boji na iuwi na kami ng baby namin dito sa bahay. Tapos pagdating dito, panibagong problema na naman. Hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas mula sa panganganak kailangan ko na rin kumilos dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Paanong kumilos dito sa bahay? Ano pa nga ba? Di umastang asawa kay Boji. Kailangan ko magluto ng pagkain namin at maglaban ng mga gamit kasi hindi siya marunong. Matatambakan lang kami ng mga umog na labayin at ayoko naman yun kasi may baby kami. Pag hindi naman ako nagluto, bibili lang si Boji ng kanin at ulam sa labas. Kung minsan magdadala lang siya ng ihaw-ihaw na paninda niya eh.
Sawa na ako doon. Purgang-purga na ako doon. Gusto ko naman kumain ng matinong pagkain. Sige, iiyak mo lang. Nandito lang ako para makinig sa'yo. Malaki lang talaga pagtatampo kay Boji kasi mukhang wala lang sa kanya yung sitwasyon ko. Sinabihan niya pa akong maarte kasi namimili raw ako ng ulam. Lakas naman ang loob niyang sabihan ka ng maarte. Siya kaya ang mga anak tapos magpadede sa baby ninyo. Kailangan mo talaga ng masustansyang pagkain yan. At hindi puro yung ihaw-ihaw nila na pag nasobrahan ka ay magkakasakit ka pa sa bato. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko yung sarili ko na mahulog sa kanya. Tapos nagkaanak pa kami kaya wala na talaga akong kawala. Hindi ko na matutupad yung mga pangarap ko. Huwag mong sabihin yan. Kasi naniniwala pa rin ako na matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Siguro sa ngayon medyo malabo pa kasi may baby ka eh. Pero hindi naman habang buhay alagain niyang anak mo. Basta tiwala lang, okay? Okay, sana nga tama ka. Basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Dadalawin kita lagi rito para makita ko rin lagi yung inaanak ko. Papadudod siguro nga ay emosyonal lamang ako ng mga panahong yon. Kaya nailabas ko kay Leslie ang lahat ng daing at hinanaing ko sa buhay namin ni Boji. Pero hinayaan lamang ako ng kaibigan ko na umiyak at magkwento dahil alam niyang makakatulong sa akin na mailabas lahat ng yon. At totoo nga kasi dahil gumaan ang dibdib ko pero nandun pa rin yung tinik sa lalamunan ko. Don't get me wrong, masaya naman ako sa pagdating ng baby namin. Thankful ako kasi ligtas ko siyang naisilang pero paano na? Ano ang susunod? Nag-resign na rin kasi ako sa pinagtatrabahuan kong butika kaya wala na akong pinagkakakitaan pa. Bukod doon ay sigurado akong magiging limitado na ang mga galaw ko dahil sa pag-aalaga ng anak namin. Tapos ay hindi ko pa maasahan si Boji sa maraming bagay. Ang hirap para akong mababaliw. May kinakasama nga ako pero para pa rin akong mag-isa. Gabi-gabi ay nananalangin ako sa Diyos na sana'y maghimala siya sa pamilya namin, Papadudot. Natulungan niya kami kasi natatakot akong maranasan din ang anak namin na maghirap. Noon pa nga lang na isinilang siya ay hikahos na kami. Paano na lamang kaya pag lumaki na siya? Yun talaga ang kinakatakot ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang isang taon, natuon ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa anak namin ni Boji. Sakitin kasi ito, payat at may pagkalampa. Kaya kahit gustuhin ko mang magtrabaho ay ayaw ko namang ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero nung nawala ng hanap buhay si Boji dahil nalugi ang ihawa na pinagtatrabahuhan niya, ako na ang kusang loob na kumilos para maghanap buhay. Alam ko naman na sa aming dalawa ay mas capable akong makapasok sa magandang trabaho dahil may tinapos ako. Pero dahil matagal din akong natenga, ay nakaramdam din ako ng pag-aalinlangan. Mabuti na lamang at to the rescue ang best friend kong si Leslie nang alokin niya akong maging tauhan sa laundry shop ng sister company kung saan siya nagtatrabaho. Hiring daw kasi doon at minimum pa rin ang kita pero meron namang bayad ang OT at may mga benepisyo pa. Bukod doon ay malapit lang din sa amin kaya hindi na ako talo sa pamasahe. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para makatipid dahil sa trabahong yon ay nakabili nga ako ng TV para naman may libangan kami sa gabi. Sinipagan ko talaga ang pagpasok araw-araw para makapag-ipon ako at makapagpundar ng mga gamit sa bahay. Bukod doon ay masaya rin ako dahil nailalabas na namin ang anak namin at napapakain sa mga fast food na dati-rati tinuturo lamang niya dahil hindi namin kayang kainan. Kaso kung kailan ayos na sana ang lahat ay bigla namang umiksena ang kinakasama ko.
Siraulo na kung siraulo. Pero sundin mo na lang yung sinabi ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi sinabi ko. Boji naman, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo akong pag-resignin sa trabaho ko. At bakit ayaw mo? Siguro totoo na may relasyon kayo nung katrabaho mong lalaki, no? Aminin mo na. Wala akong aaminin dahil wala naman kaming relasyon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, ikaw yung nag-iimbento. Ah, ganon? Halika nga rito. Aray ko naman, huwag mo naman ako sabunutan. Bakit hindi? Masyado ka nagmamatigas. Dapat lang sa'yo turuan ng leksyon. Bibitiwan lang kita kapag sinunod mo yung sinabi ko. Simula sa araw na to, hindi ka na papasok sa trabaho mo. Pero paano na lang yung pamilya natin? Pag nawalan ako ng trabaho, baka magutom tayo. Hindi mangyayari yun kasi ako magtatrabaho sa atin. Aray ko, bitiwan mo na ako, sabi. Ayan. Sana sa susunod magtanda ka na. Kasi bubunutin ko talaga mga buhok mo sa alit mo. Ang sama mo. Hindi ako masama. Saka ikaw naman yung may kasalanan. Masyado ka nagmamatigas. Hindi pagmamatigas yon. Iniisip ko ng kapakanan ng pamilya natin pag umalis ako sa trabaho ko. Hirap sa'yo, masyado ka mapagduda. Magagawa ko pa ba mang lalaki pamilyado na akong tao? Malay ko ba? Ikirengkeng ka. Ano sinabi mo? Totoo naman ah. Dali mo nga nahulog sa akin nung panaybigay ko sa'yo ng iyaw-iyaw, di ba? May pasabi-sabi ka pa na ayaw mo mag-boyfriend pero bakit mo ako sinampal? Nagtanong ka pa talaga sobrang kapal ng mukha mo na sabihin sa akin yung bagay na yon. Para sa kaalaman mo, hindi ako kirengkeng. Masyado ka lang matamis manalita kaya nahulog ako sa'yo. Pero siguro mali talaga na nagkagusto ako sa'yo noon eh. Kasi kung nireject na kita noon pa, di sana hindi ako nakatira sa masikip, mainit at pangit na pamamahay na to. Hindi sana kami nakakaranas ng kagutuman ng anak mo. Hindi kami magtitiis sa kakarampot mong sweldo dahil pul-pul ka. Walang pangarap sa buhay at mahina dumiskarte. Alam mo, sana hindi na lang kita nakilala eh. Siguro mas maayos buhay ko ngayon. Ah, ganon? Di lumayas ka na sa pamamahay ko kung iinsultuin mo lang din ako. Masasaktan ka talaga kasi masyado ka madaldal. Bitawan mo ako, sabi! May salahi ka bang aso? Kinagat mo pa talaga ako. Pasalamat ka, yan lang ginawa ko sa'yo. Naku, Janina, pasalamat ka. Kaya ko pa rin magtimpi. Kasi kung hindi, kanina pa kita inuntog sa dingding. Nakakairita kang babae ka. Mas nakakairita ka! Basta ha, gawin mo yung sinabi ko. Umalis ka na dun sa trabaho mo. Kasi pag hindi mo sinunod gusto kong mangyari, may kalalagyan ka talaga. Kilala mo ako. Tinutotoo ko pag sinabi ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan galing ang mga pagbibintang na yon ni Boji. Inosente ako at wala akong ginagawang masama at hindi ako nanlalalaki. Bakit ko gagawin yon? Pamilyado na akong tao. Kaya nga sobrang inis ko sa kanya at dismayado na rin dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Bukod doon ay kilala naman niya yung kasamahan kong lalaki dahil nakikita niya yon kapag sinusundo nila ako ng anak ko sa pinagtatrabahuhan ko. Nagkakakwentuhan pa sila kaya akala ko ay ayos lamang ang lahat. Yun pala ay pinagseselosa na niya ito. Kaya naman gulat na gulat ako. Pero bukod doon ay hindi ko matanggap na sinaktan niya ako dahil lang sa bagay na yon, Papa Dudut. Pero dahil nga ayaw magpatalo ni Boji, pinanindigan niyang siya na ang maghahanap buhay sa amin. Hindi sana ako papayag kasi alam kong mahina siyang dumiskarte. Pero nung tinakot na niya akong makikipaghiwalay sa akin at ilalayo pa ang aming anak pag hindi ako nag-resign ay doon ako nag-alala ng husto. Kaya nga para hindi na lumaki pa ang gulo ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Malungkot ako at nalungkot din si Leslie noong nalaman na umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Pero pinaliwanag ko sa kanya na kapag may kinakasama na siya sa buhay, kailangan talaga niyang magsakripisyo. Naintindihan naman yon ang kaibigan ko at sinabi na lamang na kung kailangan ko ng tulong ay huwag akong mag-alangan na lumapit sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng napagkasunduan, si Boji na nga naghanap buhay sa amin. Pero lagi siyang pa-extra-extra sa trabaho kaya wala rin siyang permanenteng kita.
Ang masakit pa rito ay nabuntis niya ulit ako pagkalipas ng 2 buwan. Kasalanan ko rin naman kasi kinatamaran kong inumin yung pills na nireseta sa akin sa center. Kaya ayon, nagbunga na naman ng bata ang pagsasama namin. Ayoko pa kasi sanang magkaanak kami ulit dahil nga maliit pa ang panganay namin at napakahirap din ang buhay. Kaya nga kinausap ko ng masinsinan si Boji tungkol sa plano kong gawin, Papa Dudut. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi ako nasisiraan. Walang nasisiraan dito. Bakit gusto mong umuwi sa Sorsogon? Sige nga, kung di ka ba naman baliw. Nandun kasi ang nanay ko, Boji. Sinabihan niya ako na doon na lang mga anak para maalagaan niya ako. Nakwento ko kasi sa kanya nung sitwasyon ko rito nung nanganak ako sa panganay natin. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya ka pinauuwi doon ng nanay mo kasi kung ano-anong kinuwento mo doon. Siguro sinabi mo na pinababayaan kita rito kaya ayaw mo na dito mga anak, no? Totoo naman na pinabayaan mo ako nung nanganak ako sa panganay natin, ah. Mas madalas pa nga yung gabi na hindi kita kasama rito sa bahay natin dahil nandun ka sa ate mo. Kasi ano? Kasi ayaw mong mastorbo yung tulog mo sa iyak ng anak natin. Ayaw mong magpalit ng diaper niya kasi nandidiri ka kamo. Ayaw mo rin akong tulungan sa mga gawaing bahay kahit na alam mong nagpapadede ako. Matagal na yon. Saka bumawi naman ako sa inyo pagkatapos, di ba? Bumawi raw. Sa pagkakatanda ko, nagdadabog ka pa kapag inuutusan kita maghugas ng pinggan. Huwag ka na kasing manumbat. Ako naman nag-alaga sa anak natin nung nagtatrabaho ka. Hindi ako nanunumbat. Ayoko lang maranasan ulit yung nangyari ngayong buntis na naman ako. Sana naman intindihin mo. Naiintindihan ko naman, pero ayoko dun sa inyo. Bakit? Mabait naman sina nanay at tatay ah. Oo, pero hindi ako sanay. Wala akong kakilala dun. Ano na lang trabahong papasukin ko, di ba? Pwede kang ipasok ni Kuya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa sweldo doon tsaka may benepisyo. Tutulungan tayo doon nila nanay at tatay kaya pumayag ka na. Sumama ka na sa amin ng mga anak mo sa Sorsogon. Ewan, ayoko pa rin. Masanay ako rito sa Maynila. Dito na ako pinanganak, kaya dito na ako mamamatay. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Basta, hindi mo na mababago yung desisyon ko. Kung gusto mong umuwi, kayo na lang ng mga bata. Pero ibig sabihin lang nun, hiwalay na tayo. Ano? Narinig mo yung sinabi ko. Kung gusto mong umuwi sa Sorsogon, kayo na lang ng mga bata. Pero hiwalay na tayo pag ginawa mo yon. Boji naman, hahayaan mo lumaki yung mga bata na walang ama? Mangyayari lang yon kapag nilayo mo sila sa akin. Ibig sabihin, kasalanan mo kasi ginusto mo yon. Sira ka ba? Nag-adjust ako nung tumira kasama mo rito pero hindi ka man na makakapag-adjust nung ako naman ang nagyayaya sa yung tumira sa probinsya namin. Baka nga mas maging mabuti pa yung buhay natin doon kaysa dito. Siguro kaya ayaw mo sumama sa amin kasi duwag ka. Anong sinabi mo? Duwag ka, Boji. Hindi ako makapaniwalang nagkaroon ako ng kinakasamang duwag at hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Lintik ka, Janina, ha? Ulitin mo pa yan kundi... Kundi ano? Sasaktan mo ako? Sasampalin? Sige. Gawin mo para lalo kung gustuhin ilayo sa iyo yung mga anak natin. Tandaan mo, konti na lang malapit na ako mapuno sa iyo. Pinagtiyagaan kita, inintindi kasi kinakasama kita. Akala ko rin magbabago ka pero habang tumatagal lalo ka lang lumalala. Kung wala kang pangarap sa sarili mo, kung kontento ka na sa buhay mo, pwes, wag mo kami idamay ng mga anak mo. Sawang-sawa na akong pakasamahan ka. Bahala ka na sa buhay mo. Papa Dudut, hindi ko akalain na nagmahal ako ng isang duwag at mahina ang loob sa katauhan ni Boji. Kaya nga sobrang dismayado ko rin sa sarili ko dahil pinili na lamang ako or pipili na lamang ako ng lalaki ay doon pa ako bumagsak sa isang katulad niya. Kaya nga simula ng mga sandaling yon ay lalo akong naging desidido na umuwi na sa amin at iwanang mag-isa ang kinakasama ko sa Maynila. Wala na akong pakialam kahit na mga hulugan pa yon na maghihiwalay kami, makalayo lamang kami ng mga anak ko sa kanya. Kung tutuusin ay parang matagal na rin naman akong single parent sa mga anak ko. Kaya alam ko sa sarili ko na sa una lang mahirap
at masakit. Pero sa huli ay makakayanan ko. Nang sumunod na buwan ay nagpasundo ako sa nanay ko sa Maynila para umuwi sa Sorsogon. Wala na rin namang nagawa ang iba pang kamag-anak ni Boji sa desisyon ko habang siya ay patuloy pa rin nagmamatigas na hindi sumama sa amin. Doon pa lamang ay tinanggap ko na hindi niya kami ganong kamahal para piliin. Kaya umalis kami ni nanay sa tinutuluyan namin pauwi sa probinsya. Dito ko na nga pinanganak ang pangalawa ko sa Sorsogon at aaminin kong may sa ilang buwan din akong umasa na pupuntahan kami doon ni Boji. Pero hindi na yata mangyayari yon matapos kong matanggap ang balita na meron na raw siyang bagong kinakasama at magkakaanak na rin sila. Masakit, oo. Pero pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi siya kawalan sa amin ng mga bata dahil kontento na ako sa buhay ko sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nag-reseller ako ng mga frozen goods at meron na rin kaming munting tindahan dito sa bahay ng mga magulang ko. Noong nakapagpundar ako ng laptop at nakapagpakabit ng internet ay nag-aral ako para maging isang VA. Sa awa naman ng Diyos ay meron na akong mga kliyente kaya kumikita rin ako ng sapat at matino. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko Papa Dudut na unti-unti na akong naghihilom. Mas naging matatag din ako sa buhay dahil sa mga pinagdadaanan ko. Kaya kahit papaano ay thankful pa rin ako na nalagpasan ko yon. Ang mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko at ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na magpasalamat sa inyong programa dahil ito ang nagsisilbi kong kaibigan at libangan. Number 1 po talaga kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Janina. Dear Papa Dudut, ang pagiging wais ay isa sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay, lalo na noong nagkaedad na ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, isang magandang araw muna sa inyo dyan sa Barangay LS 97.1 at sa mga kapwa ko kabarangay na hindi kumpleto ang pananghalian kung hindi nakikinig ng Barangay Love Stories. Number 1 talaga kayo sa puso ko dahil libangan ko ang pakikinig ng mga istorya ninyo. Ako nga pala si Greta, 27 years old at taga Taytay Rizal. Sa kasalukuyan, ang pinagkakabalahan ko ay ang peanut butter business na sinimulan namin sa isang public market sa Taytay. Bukod po sa peanut butter ay sinamahan namin ang iba't ibang mga pampasalubong ang tinitinda namin ni Tia Marisol. Ang Tia Marisol ko po ang tumatayong magulang ko matapos mamatay ng nanay ko sa panganganak sa akin. Wala na rin akong tatay dahil hindi naman ito pinanagutan noong nalaman itong buntis sa akin ng nanay ko. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa tiyahing ko matandang dalaga dahil kinupkup niya ako. Inalagaan, pinalaki, at pinag-aral, Papa Dudut. Tia, may sasabihin pala ako. Ano yon, Greta? Pangako niyo muna na hindi kayo magagalit sa akin. Ano ba yan at kailangan ko pang mangako? Sige na po, mangako muna kayo sa akin. Aba, depende. Kung sasabihin mong may ninakawan ka, magagalit talaga ako. Ako pa mismo magsusuplong sa iyo sa pulis. Hindi ko po magagawa ang magnakaw, Tia. Biro lang. Ikaw kasi. Bakit hindi mo na lang sabihin yung sasabihin mo? Buntis po ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis po ako, Tia. Bakit niyo naman po ako pinalo? Tinatanong mo pa talaga? Kulang pa nga yan eh. Akala ko po ba hindi kayo magagalit sa akin? Hindi ako nangako sa'yo ha? Saka seryoso ka ba? Buntis ka nga? Opo. Mabaging langit! Napakabata mo pa, Greta!
Sorry po, Tia. Ay, dapat lang na mag-sorry ka! Napakalaking kagagahan yung ginawa mo! Paka-graduate mo pa lang ng high school. Naghahanap pa lang tayo ng eskwelahan na papasukan mo sa kolehiyo. Nagpabuntis ka na? Ano ba naman yan? Kaya nga po, sorry, Tia. Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo yan! Nasaan na yung lalaki nakabuntis sa'yo? Iharap mo siya sa akin para dalawa kayong paluin ko! Wala na po yung lalaking nakabuntis sa akin. Anong wala na? Namatay na? Ewan ko po. Sana. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko na po siya makontak eh. Sinubukan mo na ba siyang puntahan sa kanila? Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. At bakit hindi mo alam? Hindi naman po kasi namin napag-usapan yun. Anong hindi na pag-usapan? Ay! Greta! Napakapariwara mo! Ilang buwan na ba kayo magkakilala nung lalaking yon? Ano po? Wala pa pong isang buwan. Tinamahan ka naman talaga ng lintik! Nabuntis ka ng lalaki na wala pang isang buwan mong nakilala? Greta naman! Ang tanga-tanga mo! Sorry po talaga, Tia. Kasalanan ko po talaga kasi masyado ako nagpadala sa damdamin ko eh. Mabuti na alam mo kasalanan mo! Paano na ngayon yan? Kung hindi mo alam kung saan hahanapin yung tatay ng anak mo, ano ang plano mo? Hindi ko pa po alam. Naguguluhan pa po ako. Natatakot po ako. Wala naman po kasi akong alam sa pagbabalaki ng bata. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Masyado ka mapusok! Pero nandyan na yan. Alangan namang ipalaglag mo yung anak mo. Hindi naman ako makakapayag nun. Ayoko rin naman pong ipalaglag to. Natatakot po akong makarma kapag ginawa ko po yun. Kaya nga! Hey! Hayaan mo na! Kung hindi ka kayang panagutan ng lalaki na kabuntis sa'yo, nandito naman ako. Aalagaan ko na lang kayo na magiging apo ko basta ipangako mo sa akin. Naalagaan mo rin ang sarili mo para sa anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tia. Pangako po. Maraming salamat po. Papadudot aminado ako na wala talaga ako noon nung kabataan ko. Kung ilalarawan ko nga ang sarili ko noon ay masasabi kong mapusok ako at padalos-dalos. Kaya nga sa edad ko pa lamang na 18 ay nabuntis na ako ng lalaking nakilala ko lamang sa sinalihan kong text clan. At pagkatapos ay naglaho na lamang na parang bula matapos malaman na nagbunga ang nangyari sa amin. Sadyang may pagkasutil talaga ako noong kabataan ko. Kaya nang nalaman niya na nabuntis lamang ako ng kung sino at ang masahol pa'y tinakasan ako nung lalaki ay magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi kahit ako ay sumama ang loob sa sarili ko. Pero may sa pusong mamon naman ang tiyahin ko. Kaya sa huli ay hindi niya pa rin ako natiis. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko kahit na natatakot ako, papadudot. Pero sinabi sa akin ni Tia na tutulungan daw niya ako. Kahit na siya mismo ay walang kalam-alam sa pagdadalang tao. Hindi pa siya nagbuntis kahit kailan dahil may problema ang kanyang matres. Kaya hindi na lamang siya nag-asawa at piniling maging matandang dalaga. Pero nung dumating daw ako sa buhay niya ay nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. At sakit sa ulo rin daw. Dagdag sabi niya. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan ang anak ako ng isang malusog na lalaking sanggol. Sobrang saya namin ni Tia Mirasol dahil nadagdagan na ang pamilya namin. Nung nakaraos na ako sa panganganak ay nagsabi ako sa kanya na ayoko nang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay gusto ko na lamang magtrabaho. Nang hinayang siya noong una sa desisyon ko kasi sayang naman daw ang oportunidad. Pero sa huli nirespeto na lamang niya ang gusto kong mangyari. Pumasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at doon ko nakilala itong si Elmer. Papadudot.
Greta, sandali! O Elmer, bakit ka tumatakbo? Para maabutan ka. Grabe, bilis mo maglakad. Ikaw naman, ang hahaba ng bias mo pero ang bagal mong tumakbo. Ikaw kahit kailan napakamapang-asar mo talaga. Bakit mo ako hinabol? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang sumabay sa'yo sa paglalakad. Kahit hanggang dun lang sa sakayan. Okay. Tara, maglakad na tayo. Tara. Grabe, no? Amoy na amoy ko na sa simoy ng hangin yung Kapaskuhan. Ang dami na ring dekorasyon sa paligid. Tsaka kabi-kabila na rin yung mga nagpapatugtog ng Christmas songs. Oo nga. Paano kayo nagsiselebrate ng Pasko sa bahay nyo? Nagluluto lang si nanay ng spaghetti o kaya pansit. Paborito kasi ng mga kapatid ko yun. Tapos gumagawa kami ng salad na tuwing Pasko lang talaga namin natitikman. Mahal kasi ng mga Ricardo eh. Sa bagay, totoo naman, wala nang mura ngayon eh. Tama ka, wala na ngang mura ngayon. Pero okay na rin, kasi kahit paano, meron kaming pinagsasaluan. Nag-exchange gift din ba kayo? Ako lang yung madalas na nagbibigay ng regalo kasi wala pa naman trabaho mga kapatid ko. Bata pa sila eh. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Eh kayo, paano kayo nagsiselebrate ng Pasko? Nung bago ako magka-baby, lagi akong sinasama ng tiyahin ko sa bahay ng amo niya para doon mag-Noche Buena. Namamasukan kasi siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya doon sa may lugar namin. Sobrang saya ko tuwing nandun kami kasi doon lang ako nakakatikim ng hamon at queso de bola. Doon lang din ako nakakakita ng malaking Christmas tree at maraming regalo. Binibigyan ka rin ba ng regalo ng amo ng tiyahin mo? Oo, sobrang bait nga nila eh. Kaso lang last year, sabay namatay yung mga amo ng tiyahin ko. Tapos sakto rin nagka-baby na ako. Kaya umalis na si Tia doon. Nakakalungkot naman. Anong kinamatay nila? Nalunod daw sila eh. Lumubog yung sinasakyan nilang barko. Grabe naman yung nangyari sa kanila. Maiba ako. Yung anak mo pala, kumusta? Mabuti naman. Lumalaki na siya kaya natatakot ako. Bakit ka naman natatakot? Hindi ko alam. Ganun lang siguro kapag nanay ka na, tapos nakikita mong lumalaki na yung anak mo. Naiisip ko na baka bukas makalawa, marunong na siya maglakad, nakakapagsalita na siya, mag-aaral na, katagalan mag-aasawa, tapos iiwan na ako. Grabe, sobrang advance mo naman mag-isip. Oo nga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiwasang matakot. Kaya nga laging sinasabi sa akin ng tiyahin ko na sulitin ko raw yung bawat sandali na kasama ko yung anak ko. Alagaan ko raw siya hanggat kaya ko. Makipag-bonding daw ako lagi kasi mabilis lang daw talaga ang panahon. Hindi ko na lang daw mamamalayan, malaki na siya. Nakakatuwa naman. Kaya nga saludo ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi ang tapang mo. Dahil lang may anak na ako kaya ako naging matapang? Oo, ang hirap kaya magpalaki ng anak. Totoo rin naman, pero aaminin ko, may mga gabi na bago ako matulog, naiisip ko, paano kung hindi ako nabuntis ng maaga? Sana nakakapag-aral ako. Tapos may pagkakataon pa ako na makapagtapos. Magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Tapos magtatrabaho ako sa ibang bansa. Pangarap ko rin kasi talagang makapag-abroad eh. Mag-iipon ako ng pera. Kapag nangyari yon, kukunin ko na si Tia tapos doon na kami titira. Kung ganon, magiging malayo na pala tayo sa isa't isa. Oh, ano namang kinalaman nun? Wala naman. Feeling ko lang kasi mamimiss kita pag umalis ka na. Patawa ka, wala pa nga eh. Tsaka parang imposible namang mangyari pa yon. Hanggang pangarap na lang siguro yon. Hindi natin sigurado yan. Malay mo, pagdating ng araw, magkatotoo. Ay nako, magdilang anghel ka sana. O paano, nandito na tayo sa sakayan. Ingat ka pag uwi ah. Salamat. Ikaw din, ingat ka ah. Bye. Bye-bye! Papadudot kapwa ko service crew si Elmer na una kong naging close noong pumasok ako sa pinagtatrabahuhan namin. Siya rin ang matyagang nagturo sa akin ng mga nalalaman niya tungkol sa aming trabaho. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya dahil madali kong nagamay ang trabaho ko. Kung i-describe ko si Elmer ay masasabi kong may itsura siya. Matangkad, kulot ang buhok, maputi at may dimple sa magkabilang pisngi na gustong gusto ko sa isang lalaki. Mas matanda siya sa akin ang 2 taon, bale mag-21 na siya noong mga panahong yon at ako naman ay kaka-19 ko lamang.
Bukod sa mga magagandang katangian ni Elmer, gentleman din siya. Malambing, palatawa at masarap kausap. Dahil sa pagiging close namin ay pinagkamalan na kaming may relasyon ng mga katrabaho namin. Siyempre todo dinaya ko dahil hindi ko naman siya type. Kahit na gusto ko sa lalaki ang may dimples, hindi ko nakita si Elmer bilang lalaki na makakarelasyon ko. Natatawa na lamang si Elmer kapag inaasar kami ng mga katrabaho namin kaya minsan papadudot. Naiinis ako sa kanya dahil parang hinahayaan lamang niya na asarin kami. Kaya lang ay hindi ko naman akalain na may feelings na pala talaga siya sa akin. At isang araw ay inamin niya yon, papadudot. Pero binasted ko siya, kaya nasaktan siya ng husto. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya po ng sinabi ko ay hindi ko type si Elmer. Katulad ko lang din kasi siya na laki sa hirap. Nauna siya sa akin magtrabaho pero noong mga panahong yun ay wala pa rin siyang ipon dahil lahat ng sweldo niya ay binibigay niya sa pamilya niya. 6 kasi silang magkakapatid at siya ang panganay. Pa-extra-extra lang ang tatay niya sa construction kaya nagdesisyon siyang tumulong na lamang sa pagtatrabaho pagka-graduate niya ng high school. Believe naman ako sa sipag at determinasyon ni Elmer. Pero siya yung tipo ng halos wala ng ekstrang pera na natitira sa kanya. Kaya hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataon na ligawan ako kasi poproblemahin niya pa ako. Ayoko naman na pumagitna pa sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga kahit na nakita kong nasaktan siya noong nireject ko siya, ang feelings niya ay hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw. Alam ko makaka-move on din si Elmer at gano'n na nga ang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik na ulit ang closeness namin na parang walang aminang naganap. Tapos ay kinausap niya ako para sabihing nare-respeto niya ang desisyon ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang mailang pa sa kanya. At ang lahat ng yon ay naikwento ko nga kay Tia Mirasol, papadudot. Ewan ko ba naman sa yung babae ka? Kung kailan ka nakahanap ng matinong lalaki, pakakawalan mo lang ng ganong kadali. Ilang beses ko po ba dapat sabihin na wala nga po akong nararamdaman para kay Elmer? Kaya binasted ko siya. Kumusta naman yung bata matapos mong tanggihan? Okay naman po. Kinausap niya ako pagkalipas ng ilang araw. Talaga? Anong sinabi niya? Nirerespeto raw niya yung desisyon ko kaya masaya na ako. Kala ko kasi talaga mawawala na yung pagkakaibigan namin Pero kung ako yung tatanungin, boto ako kay Elmer para sa'yo. Sinasabi niyo na sa akin yan kahit nung hindi pa nagtatapat si Elmer. Noon pa man, naramdaman ko na kasi na may gusto siya sa'yo. Hindi nga ako nagkamali. Kaso ewan ko ba sa'yo? Hayaan niyo na po, Tia. Hindi ko lang po kasi talaga type si Elmer Bakit ba kasi hindi mo siya type? Nasa kanya na lahat. Mabait, maalalahanin, magalang. Wala pa po sa kanya ang lahat. Tsaka huwag niyo na pong ipilit kasi may iba po akong gusto. Sino naman? Yung Ben? Opo. Mas type ko po siya kaysa kay Elmer. Ang tanda-tanda na nun. Grabe naman, Tia. 30 years old pa lang naman po siya. Kumpara naman sa edad mo. Kaka-19 mo pa lang, baka nakakalimutan mo. Hay, ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun? Dahil de kotse, may negosyo. Sa totoo lang? Opo. Santisima ka talagang bata ka. Hindi kita tinuruang maging mukhang pera. Hindi po yun pagiging mukhang pera. Tawag doon pagiging praktikal. Alam niyo naman po na sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya kung hahanap lang naman po ako ng makakarelasyon, doon na po ako sa kaya akong buhayin kasama ng anak ko. Mahalaga pa rin na kilalanin mo yung lalaki bago mo pakisamahan. Hindi yung porke masaya kayo ngayon akala mo masaya na kayo habang buhay. Ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo yan tapos iluluwa pag napaso ang dila.
Hindi pa naman po ako mag-aasawa, tiya. Sa galawan mo kasi, parang kapag niyaya ka niyang makipag-live-in, sisigi ka na. Depende po kung maayos naman po yung usapan. Ewan ko talaga sa'yo. Basta ako, loyal ang boto ko kay Elmer. Naniniwala naman po ako na makakatagpo rin si Elmer ng babaeng para sa kanya. Yung pong mamahalin siya ng totoo. Bakit kasi hindi na lang maging kayo? Kayo, gusto niyo siya. Tsaka, hindi naman kayo yung makikisama sa kanya kung sakali. Mahirap naman po kung pipilitin ko yung sarili ko na magustuhan siya kung wala naman po talaga akong nararamdaman para sa kanya. Sa bagay, may punto ka naman. Pasensya ka na kung nagiging mapilit ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam ko naman po yun, tiya. Kaya nga nagpapasalamat pa rin po ako. Pero wag na po kayong mag-alala sa akin kasi malaki na po ako. Alam ko na po yung ginagawa ko. Basta ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo para hindi ka magsisi sa huli. Maging wais ka. Bago ka magtiwala sa isang tao, kilalanin mo munang mabuti. Mahirap na. Baka sa bandang huli, lumabas din yung tunay nilang kulay. Opo, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Salamat po ulit sa walang sawang pagpapaalala nyo. Papadudot, minsan ko na rin naisama si Elmer sa bahay namin noong binyag ng anak ko kaya nakilala siya ni Tia. Siya lang din ang kinuha kong ninong noon at masasabi kong natuwa talaga sa kanya ang tiyahin ko. Magalang daw kasi siya at masarap kausap. Tapos ay malakas daw talaga ang pakiramdam ni Tia na may gusto sa akin si Elmer kaya kung hihingin nito ang boto niya, naligawan ako walang pag-aatubili niya raw na ibibigay ang kanyang permiso. Kaya nga nalungkot talaga siya at nanghinayang noong tinanggihan ko ang panliligaw ni Elmer sa akin. Noong mga panahong yon ay desidido na akong magkarelasyon na kami ni Ben. Nakilala ko lamang siya online at ayaw sa kanya ng tiyahin ko dahil masyado raw malayo ang pagitan ng mga edad namin. Tulad ng binanggit ni Tia ay 30 years old na noon si Ben. Samantalang ako naman ay 19 pa lamang. Kasal na siya pero hiwalay naman sa asawa at walang anak. Nagkakilala kami sa isang dating app at 2 beses na rin nag-meet. Masasabi ko na malayong-malayo kay Elmer ang estado ng buhay ni Ben dahil may negosyo ito na cafe at convenience store. May pera si Ben at yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na pakikisamahan ko. Kaya nga nung niyaya niya akong makipag-live-in pagkaraan ng 2 buwan ng pagkakakilala, ay wala na akong patumpik-tumpik pa na pumayag. At kahit natuto lang tiyahin ko sa pakikisama ko sa kanya ay binaliwala ko ang pagpapaalala niya. Pero bago ko lumipat sa bahay ni Ben ay sinabi ni Tia na huwag ko munang isama ang anak ko dahil hindi pa sanay si Ben na may kasamang bata sa bahay. Pumayag na rin ako kahit na nalungkot ako kasi mawawalay sa akin ang anak ko. Iniwan ko ang anak ko kay Tia at dinadalaw na lamang. Doon ako dumidiretso tuwing natatapos ang shift ko sa trabaho bago umuwi sa tinitirhan namin ni Ben. Kahit na nakipag-live-in na ako ay tinuloy ko ang trabaho ko sa fast food. Kaya nagkikita pa rin kami ni Elmer, Papa Dudut. Ano, masarap sa usawan nila dito, di ba? Oo, masarap nga. Bagay na bagay sa isaw at kwek-kwek. Sarap ng combination ng suka at sweet sauce, no? Uy, salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha? Ano ka ba? Maliit na bagay. Naalala ko kasi yung sinabi mo na matagal ka na nagkikrave ng isaw tsaka kwek-kwek. Wow, naalala mo pa yun? Parang ang tagal na nung napag-usapan natin yun, ah. Medyo matagal na nga pero hindi ko nakalimutan eh. Kaya kain ka pa, libre ko to. Naku, wag na. Nakakahiya naman. May pambayad naman ako. Ayos lang, minsan lang naman eh. Sige, pero okay na ako. Huling stick ko na ng isaw to. Busog na talaga ako. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Okay, pero mamaya na ako kukuha pag naubos ko na to. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Kumusta kayo ni Ben? Okay na okay kami. Masaya kaming dalawa. Talaga? Maganda yan. Masaya ako para sa inyo. Thank you.
Pwedeng pakihawak tong baso ng suka ko? Alisin ko lang yung jacket ko, medyo naiinitan na ako eh. Akin na, hawakan ko muna. Salamat. Dinala ko tong jacket ko kanina kasi nilalamig ako eh. Pero ngayon okay na ako. Sandali. Basa ba yung nasa braso mo? Ha? Yung nasa braso mo ka ako. Tingnan mo. Ayan oh. Oo. Na paano yan? Ano lang yan sa ano... Sinasaktan ka ba ni Ben? Uy, hindi ah. Hindi naman niya ako sasaktan eh. Mahal na mahal ako noon, no. Talaga lang ah. Oo nga. Bakit ba ganyan ako kung makatanong? Hindi mo pa kasi sinasagot yung tanong ko kung na paano yan. Wala nga lang to. Eh, baka tumama lang sa kung saan tapos nagpasa. Posible ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ganun kaya kaming mga babae kapag malapit ng dalaw namin. Mabilis kaming magpasa kapag nasasagi o nakukurot. Ay, okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Pasensya ka na kung pinag-isipan ko na masama si Ben. Ayoko lang talaga na may masamang nangyayari sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Okay na okay ako sa bahay ni Ben. Okay kami. Hindi niya ako sinasaktan o anuman. Okay, sige, naiintindihan ko na. Pasensya ka na ulit. Yaan mo na yon. Sa susunod, iwasan mo na lang na mag-isip ng kung ano-ano. Baka kasi kung sa ibang tao mo yan sinabi kung ano pang maisip o maramdaman nila. Sa bagay, tama ka. Nagets ko naman yung ibig mong sabihin. Susubukan ko na mag-ingat sa susunod. Matanong ko lang, meron ka na bang nililigawan na babae? Ha? Bakit ganun yung tanong mo? Babae lang naman ang nililigawan, di ba? Aba malay ko, baka lalaki na kasi yung gusto mo ngayon eh. Sira. Hindi, napapansin ko kasi na lagi kang nakangiti sa cellphone mo. Kaya ayun, naisip ko baka meron ka ng bagong nagugustuhan. Sa totoo lang, meron na. Wow! Ano, nililigawan mo na ba? Yun nga eh, hindi ko pa siya nililigawan. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Bakit hindi pa? Wala lang. Baka naman kasi natatakot ka na mabasted ulit katulad nung ginawa ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ako natatakot na mabasted. Ang tumatakbo talaga sa isip ko, parang hindi pa ako handa. Gusto ko kasi na ayusin muna yung sarili ko para mas maging karapat-dapat sa kanya, ganun. Gusto ko na makaipon ng malaki para kapag niligawan ko na siya, may pang-date kami. Naniniwala naman ako na magagawa mo yan. Basta, enjoyin mo lang yung proseso. Malay mo, baka kayo na talagang para sa isa't isa. Papadudod sa totoo lang ay hindi naman ako napaano. Hindi tumama ang braso ko sa kung ano kaya ako nagkapasa. Sinaktan po ako ni Ben. Yun ang dahilan ng pasa ko sa braso at nangyari yun noong gabi bago kami nagkita ni Elmer kinabukasan. Napikon kasi si Ben sa akin nang sawayin ko siya sa pag-iinom niya. Kaya naitulak niya ako ng napakalakas. Natakot ako pero pinagsawalang bahala ko na lamang yon at sabi ko sa sarili ko baka lasing lang siya. Pero kinabukasan ay hindi man lang siya nagsorry sa akin kahit na nakita niya ang pasa ko. Magkahalong lungkot at sama ng loob ang naramdaman ko dahil parang nagbago ng ganon kabilis ang lalaking minahal ko. Nagdaan pa ang isang buwan na ulit na naman ang pananakit sa akin ni Ben at noong time na yun ay medyo dumadaan sa financial crisis sa mga negosyo niya kaya sa akin niya binubunto ng galit niya. Hindi ko na rin siya malambing katulad ng dati kasi parang nasusuka siya sa presensya ko. Daig ko pa, ang may nakakadiring sakit kung ipagtabuyan niya. Tapos kapag nasa impluwensya naman siya ng alak, ginagalaw niya ako kahit labag sa kalooban ko. Lahat ng iyon ay tinitiis ko sa pag-asang baka isang araw, magbabago siya at babalik siya sa dati niyang ugali. Nababalik kami sa dati na masaya. Nababalik ang Ben na nakilala ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag may mga sariwa akong pasa ay hindi ako umuwi sa amin para hindi makita ng anak ko. Nagdadahilan na lamang ako kay Tia, bagay na kinakainis niya kasi ayaw niyang lumaking hindi close sa akin ang anak ko. Ganon pa man ay inunawa na lamang niya.
Malaki talaga ang pasasalamat ko sa tiya ko dahil inaalagaan niya ang baby ko. Kaya bilang ganti, nagbibigay na lamang ako ng extra money sa kanya bukod pa sa sustento ko sa anak ko. Pagkain nila at pambayad ng bills sa bahay. Wala na rin kasing trabaho si Tia Mirasol matapos umalis sa pinapasukan niya para alagaan ang anak ko. Ayokong mag-alala si Tia at natatakot din ako na baka paghiwalayin niya kami ng lalaking mahal ko kapag nalaman niyang sinasaktan ako ni Ben. Alam kong may pagkatanga ako ng mga panahong yon at kinakahiya ko yon kapag naaalala ko sa ngayon. Pero wala naman akong magagawa dahil parte yon ng pagiging mapusok at padalos-dalos ko noong kabataan ko. Doon ko nga naalala yung payo na laging sinasabi sa akin ni Tia Mirasol, yung tungkol sa pagiging wais sa pagpili ng lalaking pakikisamahan ko para hindi raw ako magsisi sa bandang huli. Greta, sandali lang. Teka lang, Greta. Ano ba yon? Ano yung pinasa mo kay manager kanina? Resignation letter. Magre-resign ka na? Bakit naman biglaan? Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang naman ako kasi biglaan yung pagre-resign mo. May nangyari ba? Kung meron man wala ka ng pakialam doon. Sa akin na lang yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nag-aalala ako sa'yo. Bakit ka ba nag-aalala? Akala mo siguro wala akong napapansin, no? Ang laki kaya ng pinagbago mo simula nung nag-live-in kayo ni Ben. Naging malungkuting ka, naging balisa ka. Minsan nauhuli pa nga kita na nakatulala tapos umiiyak. Pero nanahimik lang ako. Hindi ako nagtanong sa'yo. Kasi nga ayoko makiusyoso. Pero ewan ko ba? Hindi talaga maalis sa isip ko yung pag-aalala ko lalo na madalas ko ring napapansin yung mga pasaha mo. Oh! Ba't bigla kang umiyak? Greta, yung totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kasi alam kung kanino ako magsasabi. Nahihirapan na ako, Elmer. Teka, gumilid nga muna tayo. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin lahat. Baka matulungan kita. Hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan. Sa ngayon, gusto ko lang ng isang tao na makikinig sa akin. Nandito ako. Handa akong makinig sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin. Yung mga pasa ko, hindi ko nakuha kasi tumama ako sa kung saan. Huwag mo sabihin si Ben na may gawa niyan. Oo. Dapat sa lalaking yung pinadudugo yung mukha eh. Isama mo ako sa kanya para makita niya hinahanap niya. Elmer, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Tinan mo nga yung pinag-aagawa niya sa'yo. Kailan ka pa niya sinasaktan? Matagal-tagal na rin. Kailan yung matagal na rin? Simula ba nung una kong nakita yung pasa mo? Ganun na katagal? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi normal lang yung ganun eh. Hindi normal yon. Kahit saang anggulo mo tingnan, pang-aabuso yon. Akala ko rin kasi magbabago siya eh. Pero habang tumatagal, palala siya ng palala. Kaya nga dapat hiwalayan mo na siya. Natatakot ako kasi baka pag ginawa ko yun, mas lalo niya akong saktan. Di pakulong mo siya. Ano bang laban ko sa kanya? Malaki. Malaki ang laban mo sa kanya. Inaabuso ka niya. Kaya dapat turuan mo siya ng leksyon na siguradong hindi niya malilimutan. Napakahayo pala ng taong yun. Kung nalaman ko lang agad yung sitwasyon mo, sana noon pa lang kinumbinsi na kita na hiwalayan siya. Kasalanan ko naman kasi sa kabila ng lahat ng pananakit niya, ginusto ko pa rin makisama sa kanya. Ewan ko rin ba sa sarili ko? Sobrang tanga ko talaga. Ay, ganun siguro talaga pag nagmamahal ka. Sa totoo lang, itong pag-resign ko, si Ben ang may gusto nito. Ayaw na raw kasi niya na nagtatrabaho ako. Doon na lang daw ako sa bahay niya. Baka mas lalo ka mapahamak pag nagkataon. Naisip ko nga rin yun eh.
Tapos wala rin kaalam-alam yung tiyahin ko sa nangyayari sa akin. Bakit kasi hindi ka nagsasabi sa kanya? Natatakot ako na malaman niya. Siguradong paghihiwalayin niya kami ni Ben. Tama lang naman yun kung tutuusin. Kasi hindi ka naman talaga mahal nung lalaking yun. Sige nga, kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Isipin mo nga mabuti. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Sabihin mo sa tiyahin mo yung sitwasyon mo para matulungan ka niya. Huwag mong hayaan yung sarili mo na manatili sa lalaki na hindi ka naman nire-respeto. Papa Dudut, hindi ko na nga nakontrol ang emosyon ko at nasabi ko na kay Elmer yung totoo kong sitwasyon. Tulad ng inaasahan, galit na galit siya kay Ben. Gusto niya itong sugurin sa bahay at gulpihin. Pinigilan ko lamang siya at wala na namang mangyayari. Mapapahamak lamang siya kahit na mas matangkad si Elmer ay hindi pa rin niya kakayanin si Ben. Babad kasi ito sa boxing gym kaya matitigas ang mga kamao niya at maganda ang pangangatawan nito. Bukod doon ay ayoko ring mapahamak si Elmer kaya inawat ko siya sa plano niya. Mabuti na lamang dahil kumalma rin naman siya, Papa Dudut. Pero dahil nga sa mga sinabi niya ay napag-isip-isip kong tama siya. Na baka kapag pinatagal ko pa ang pakikisama kay Ben ay hindi magtagal mabaldado na niya ako. Kung tutuusin ay kasalanan ko naman kasi nasilaw ako sa pera niya at sa komportableng buhay na inoffer niya sa akin. Pero lahat ng yon ay balat kayo lang pala niya. Doon ko napagtagpi-tagpi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Battered wife ito. Abusive. Doon ako natakot para sa buhay ko kaya naman ura-urada akong nag-decide na tapusin na ang relasyon namin. Sinunod ko ang payo ni Elmer na sabihin sa tiyahin ko ang mga nangyayari. At tulad nga ng inaasahan ay galit na galit si Tia Mirasol sa nalaman niya at kulang na lamang ay sugurin niya si Ben sa bahay nito. Naisip ng tiyahin ko na ihabla si Ben dahil sa ginawa niya sa akin pero inaawat ko siya. Ang gusto ko na lamang kasi mangyari ng mga panahong yon ay makatakas sa abuser ko. Kaya naman kahit gusto ng tiyahin ko na turuan ng leksyon ng ex-boyfriend ko, nirespeto na lamang niya ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yon ay para akong bote na babasaging sa dami ng mga pinagdaanan kong trauma mababasag na ako anumang sandali. Pero siguro tadhana na rin ang gumanti kay Ben matapos kong mabalitaan na nasangkot siya sa isang krimen. Paglabas niya raw ng boxing gym, isang araw ay tinambangan daw siya ng riding in tandem. Pinuntirya ang sentido niya na siyang mabilis na kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga pulis, kaso yon ng mistaken identity. Wala naman daw criminal record si Ben. Wala siyang nakakaaway at hindi siya sangkot sa kung ano. Napagkamalan lamang siya kaya siya tinumba ng mga suspect. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at masasabi kong unti-unti na akong naghihilom sa mga trauma na pinagdaanan ko. Oh, bakit gising ka pa? Hindi pa po ako inaantok eh. Ganun ba? Yung baby mo, tulog na. Opo, kanina ko pa po siya napatulog. Sige, usog ka. Tatabihan kita. Okay po. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang mapigilang mag-alala kasi ang daming nangyari nitong nakalipas sa buhay natin. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya nga po eh. Naalala ko tuloy yung lagi niyo pong payo sa akin. Yung tungkol sa pagiging wais para hindi ako madaling naloloko o napagsasamantalahan ng ibang tao. Oo, kasi mahirap na lalo't nagkalat yung mga taong halangang kaluluwa. Isa na nga dun yung Ben na yon. Mabuti na lang talaga nakarma na siya. Tiya naman. Oh, bakit? Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya. Hindi naman po sa ganun. Pero wala na kasi siya eh.
Tsaka hindi maganda yung pagtatapos ng buhay niya. Yon ang nararapat sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Ay, kaya ikaw, sa susunod na pipili ka ng lalaking mamahalin at pakikisamahan mo, kilalanin mo munang mabuti para di ka naaabuso. Paano na lang kung meron pa palang mas halangang kaluluwa sa Ben na yon? Di nayari ka na. Alam nyo, dahil sa mga pinagdaanan ko, parang ayoko na po ulit makipagrelasyon. Ayoko na ulit kumilala ng iba kasi nandun yung takot na baka maulit na naman yung mga nangyari. Kaya nga, kilalanin mo muna yung lalaki na papasok sa buhay mo. Hindi yung basta susunggaban mo na agad porke pasok siya sa kwalifikasyon mo. Yun nga po eh. Masyado talaga ako nagpadalos-dalos kaya ayun, napahamak ako. Bata ka pa naman, Greta. Marami ka pang aral na matututunan na magagamit mo para maging mas wais sa buhay. Sana lang wag mong baliwalain lahat ng mga pinagdaanan mo para maging mas maingat ka na sa susunod. Opo, titiyakin kong hindi na mauulit yung mga nangyari sa akin, tiya. Pero sa ngayon, patawarin mo na sarili mo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Wala namang pinanganak na perpekto. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamaling yon. Doon tayo mas nagiging wais. Opo, salamat po sa mga payo niyo sa akin ha. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kung sakaling wala po kayo sa buhay ko. Uy, bakit ka namang umiiyak? Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan. Para kasing pangalawang buhay ko na po ito eh. Kaya ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo. Kasi sa kabila ng mga kapalpakan ko, nandiyan pa rin po kayo. Ay, mahal kasi kita kaya nandito lang ako palagi. Saka kung may dapat kang pasalamatan dito, si Elmer yun. Buti na lang talaga na kumbinsi kanyang makipaghiwalay na dun sa demonyong Ben na yun. Napakagaling talaga ng batang yun. Malaki po rin yung pasasalamat ko sa kanya kasi hindi niya po ako iniwan simula nung nalaman niya yung sitwasyon ko kay Ben. Kasi nga, mahal ka niya. Tiya, may girlfriend na po yung tao. Basta. Naniniwala pa rin ako na mahal ka pa rin niya kaya ganun na lang kung mag-alala siya sa'yo. Baka naman kasi dahil kaibigan niya ako kaya po siya ganun. At ano pa man, mabuti na lang may isang Elmer sa buhay mo. Tiya, pwede po ba akong payakap? Oo naman. Halika. Salamat po ulit sa lahat-lahat, Tiya. Sa pag-aalaga niyo sa akin simula nung pagkabata. At kahit na ngayon na matanda na ako, hindi pa rin kayo nagsasawa. Malaki po talaga yung utang na loob ko sa inyo. Para sa akin, bata ka pa. At saka wala yun, ano ka ba? Hindi naman ako naniningil. Ang gusto ko lang at palagi na hinihiling sa mga dasal ko, ingatan ka ng Diyos at gabayang ka niya sa mga desisyon mo sa buhay. Mahal na mahal kita, Greta. Kayo ng anak mo. Mahal na mahal ka rin po namin, Tiya. Papa Dudut, walang hanggang pasasalamat ko sa Panginoon dahil tinulungan niya akong makaalis sa masalimuot na sitwasyong minsan kong kinasadlakan. Kaya nga mula sa mga karanasan kong yon, ay natuto ako at naging wais sa buhay ko. Siyempre kahit na ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin akong natututo. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako sa buhay ko kasama ang anak at tiyahin ko. Pinagkakabalahan namin ang maliit na negosyong naipundar ko na siyang source of income namin. Marami pa akong plano sa buhay, lalo na sa anak ko. Kaya nga patuloy akong nagsisikap para matupad ko ang lahat ng mga yon. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na po si Elmer, kasal na po siya. At sa ngayon ay sa barko na siya nagtatrabaho bilang isang crew. Masayang masaya ako para sa kanya at sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng mahal niya. Na siya ring pinakasalan niya at pinangakuan ng habang buhay sa altar.
kung tungkol naman sa love life ko ang pag-uusapan. Wala pa akong planong pumasok muli sa panibagong relasyon. Simula kasi nang maghiwalay kami ni Ben ay natili po akong single at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Pero lagi pa rin akong binubugaw ng tiyahin ko sa mga anak naman ng kaibigan niya. Subukan ko pa rin daw na makipag-date kasi malay ko raw ay matagpuan ko na rin sa kanila ang forever ko. Lagi niyang sinasabi na maraming isda sa dagat kaya dapat galingan ko raw mamili. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Greta.